Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng 14 na linggo sa karaniwang panahon at tayo ay nasa 2nd araw ng ating pong pagnonobena para sa ating pong misang pasasalamat sa pagkakaloob ni Jesus ng 15 taon bilang isang parokya at ating pong ginugunita ang iginawad na Episcopal Coronation sa ating pong mahal na Birhen ng Soledad. Soledad Club nga po para sa Panginoon. Sa inyo pong kaalaman, ito po ang aking unang pagkakataon na makipagdiwang para po sa paggunita ng karangalang ipinagkaloob sa mahal na Birhen ng ito po ay gawaran ng tinatawag na Episcopal Coronation. At naalala ko ang naging titulo ng mahal na Birhen ng Soledad ay Ina at Reyna ng Maralita. Ina at Reyna ng Maralita. Normally kapag meron tayong mga napapanood na mga coronation night, may mga titulong ibinibigay, ipinapatong sa ulo yung corona at iginagawad yung kung anumang titulo na dapat niyang dalhin at isabuhay. Pwedeng, meron na ba tayong Miss Soledad? Miss Kamba? Wala. Miss Barangay? Wala din. Ano ba mga titulo mayroon kayong hawak dito sa ating parokya? Maganda po na mapagnilayan natin itong bahaging ito ng ating pagdiriwang na kadalasan kasi sa panahon ngayon, iba kasi yung mayroong kang tinataglay na corona. Ang corona ay simbolo ng kapangyarihan o otoridad na ibinibigay sa isang tao. Kapag may corona ka, big time ka. Kapag may corona ka, talagang wow ang tingin sa iyo ng mga tao. Pero ano bang klaseng corona ang suot-suot natin? Hindi ba naiisip yan? Hindi lang natin napapansin, pero lahat tayo nagsusuot ng corona. Ulitin ko po yung kanina, ang mahal na Birhen, nang koronahan siya, malinaw sa atin na ang koronang taglay niya
ay sumisimbolo sa kanya bilang isang ina. Bilang reyna, kundi isang ina ng mga maralita. So kung may suot siyang korona, although kadalasan naman, tao lang naman ang may gusto ng mga korona at gusto natin parangalan ang mahal na birhen, pero ina-acknowledge ba talaga natin siya bilang ating ina at reyna? Kasi kung bilang isang ina, ay susundin natin ang kanyang mga tinuturo, ang kanyang mga sinasabi. At bilang isang ina, reyna rin, ay papasakop tayo sa kanya. Bilang parokya ba? Nasaan na ba tayo dito? 8 taon na natin itong ipinagdiriwang. 8 taon na natin ginugunita ang pagpuputong ng koronang ito. Malinaw po ba yon para sa mahal na Birhen ng Soledad? Siya ang ating ina, siya din ang ating reyna, na handang magtanggol at promotekta sa bawat isa sa atin na kanyang itinuturing na mga anak. Kaya nga ang tawag natin ina ng Soledad, reyna. No? Okay po ba tayo? Okay. So ibabalik ko ulit yung tanong. Anong klaseng korona ang suot mo ngayon? Korona na ano ba? Saan ka dinadala ng paglalagay mo ng korona sa iyong ulunan? Invisible yan, di naman nakikita yan, pero meron kang ipinapatong na korona sa iyong ulo. Iba sa inyo talagang mayroong titulo, no? Korona ng pagiging chairwoman, korona ng pagiging chairman, korona ng pagiging kagawad, korona ng pagiging miyembro, no, ng ministries and organizations, korona ng pagiging pari. Pero saan tayo dinadala nung nilalagay nating korona sa ating mga ulo? Maganda mapagnilayan natin, mabuti yan. No? Kasi minsan, ang medyo hindi magandang nangyayari sa tao, kapag merong korona sa ulo, ano nangyayari? Tumataas ang tingin sa sarili. Nagiging mayabang ang tingin sa sarili. Nagiging, yung gahaman sa kapangyarihan. At kapag ipinatong ang korona sa kanyang ulo, walang dapat makaagaw niyan. Akin lang yan. Yung korona, babalik ko, no? Sa ating kasing ebanghelyo, yung korona na ipinatong sa ulo ng imahe na mahal na Birhen ng Soledad, hindi yan ang nagligtas kay Maria. Hindi ang korona. Hindi ang mga titulong mayroon ang mahal na Birhen ng Soledad. Ano ang nagligtas kay Maria? At para sa ituring na ina ng Diyos na mayroon sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Pananampalataya. Faith. Kasi biruin niyo, sabi dito, merong dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Pinuno. Mataas yan. May katungkulan yan. Pero anong ginawa? Lumuhod kay Jesus. Lumuhod at nanalig. Nanampalataya kay Jesus. Kaya naipagkaloob yung kahilingan. Yung halos patay ng anak, nabuhay pa. Yung babae, anong ginawa? Lumuhod din. Hindi mo maaabot ang laylayan ng damit kung hindi ka dadapa.
So anong meron tayo? Meron ba tayong sa pagsusuot natin ng mga korona, nagkakaroon ba tayo ng mas mataas na pananalig? O sa pagsusuot ng korona, nagkakaroon tayo ng mas mataas na pride? O ano ba? Korona ng pagiging mayabang? Korona ng pagiging, ano man Tagalog ng pride? Yung mayabang kasi proud, di ba? Ano yung mayabang? Pride. Mapagmataas. Mapagmataas. Ito yung napakahalagang aspeto at katangian na mahal na birhen na dapat mayroon tayo at unti-unti ay napapalago o napapalaki natin pananampalataya. Yung faith natin. Yan ang magliligtas sa atin, hindi ang mga titulo. Yung mga titulong yan, lalagay lang yan sa sash, susulat lang yan. Pero pag namatay ka, iiwan lang din yan sa tabi ng kabaong. At kahit ilang diamante pa mayroon ka sa ulo, anumang uri ng korona, mayroong ilang patong ng korona, iiwan din yan. Pero yung paanyaya sa atin, no? Ano ba? Mas nagiging mapagpakumbaba ba tayo habang nagkakaroon tayo ng titulo at korona sa ating ulo? Mas nagiging mapagpakumbaba ba tayo at nagpapasakop tayo sa Diyos? O gusto nating magpasakop sa atin ng Diyos at sumunod sa kung ano ang gusto nating mangyari sa buhay natin? Yan nawa po, no, sa mga araw na ito at sa mga susunod pa, patuloy natin na pagnilayan ang halimbawa, ang naging buhay na mahal na birhen, kung paano siyang sumunod kay Jesus, kahit na walang ipinagmamalaking mga material na bagay, kahit walang mga ipinagmamalaking mga titulo nung siya ay nabubuhay pa, pero nanatili sa kanyang kababaang loob, taglay ang napakataas at napakalalim na pananampalataya. Amen?